So ngayon pag-uusapan natin yung pinaka-basics or yung usually hinahanap ng market or point of interest ng market, which is yung gaps and blocks. So ano nga ba ang kahalagan nito kapag nagtitrade tayo? Dito sa gaps and blocks, dito tayo pumipili ng papasukan na price ng market. So isa-isahin natin. So una, sa gaps, merong tinatawag na fair value gap. So si fair value gap, ito yung massive orders na hanggang sa maiwanan yung price. Sunod-sunod na orders hanggang mag-create ng gap. So ano nga ba ang itsura niya? So dito, unang candle is nag-create siya. Then yung pangalawa, dito na nangyari yung pagkasunod-sunod na orders, massive orders. Then yung pangatlong candle is nag-continue. So hanggang gumawa siya ng gaps. Ito yung tinatawag na gap. So hindi siya masasabing fair value gap kapag wala siyang gap. So logical. Yan. So proceed na tayo. Backtesin natin. Unang candle, this one, nag-create ng massive orders. Pangalawang candle. Then pangatlong candle is nag-continue hanggang sa nag-iwan siya ng gap. Yan, si fair value gap. May dalawang uri niyan. May bullish fair value gap, then may bearish fair value gap. Sa bearish fair value gap, ito naman yung itsura. Yan. Ito yung unang candle. Pangalawang candle nag-massive. Then, pangatlong candle is gumawa ulit na nag-iwan siya ng gap. Yan. Ito yung gap. Proceed pa natin. Ito, puro bullish fair value gap. Ito, bearish fair value gap. Yan, bearish fair value gap. Mga massive orders yan. Ibig sabihin. So, usually, fini-filled naman yan. Binabalikan naman yan ng market. So, pangalawa is inverse fair value gap. Ano nga ba ang itsura ni inverse fair value gap? So, si inverse fair value gap is gumawa siya ng bullish fair value gap. Yan, bullish fair value gap. Then, biglang nag-reverse yung market. Himbis na balikan siya, filled lang siya. Then, nag-expect natin, if filled lang siya, then babalik. Demand zone area, si fair value gap, di ba? So, dyan tayo magbabay. So, ang nangyari, dinisrespect niya. Dinisrespect niya si bullish fair value gap. At tumuloy-tuloy. Ayan ang tinatawag na inverse fair value gap. Yan. Samahan nyo siya. So, ang psychology niyan, kung sa price action, ito yung support nyo. Binasag yung support. Then, ito na yung magiging resistance. So, mangyayari, pwede pa rin siyang maging point of interest natin dahil pwede siyang mag-retest dito. Then, mag-continue ulit pababa. So, pangatlo, si
um, re retest muna natin kung anong itsura ng inverse fair value gap. Ayan. Ito, gumawa ng bearish fair value gap. Bearish fair value gap. Ayan. Ito ang bearish fair value gap. Himbis na i-respect niya, tas mag-continue pababa, is ang nangyari is nagtuloy-tuloy. Nag-massive orders. So, nangyari, isa na siya ngayong inverse fair value gap. So, sa inverse fair value gap, pwede natin gawin siyang point of interest. Then, nagre-react siya. Ha? So, dito naman, yan. Bearish fair value gap. Then, ang nangyari, dinisrespect, nag-massive orders. Yan siya. So, ano naman ito? Ito. So, may pangatlo is balance price range. So, ito yung itsura ng balance price range, BPR kung tawagin. So, ano nga ba si BPR? Gumawa siya ng bullish fair value gap. Then, ang nangyari is nag-reverse. Gumawa ulit ng fair value gap, which is bearish naman. Yan. So, ito, ibig sabihin nito ng balance price range is magkatapatang fair value gap. So, ibabox mo tong fair value gap dito. Yan. Then, ibabox mo din yung fair value gap dito. So, ayan yung magkatapatang fair value gap. Balance price range. So, dito naman tayo, practicein natin yung mga balance price range. Ito ay yan. BPR yan. Balance price range. So, kung naiintindihan nyo na yung gaps, ayan lang naman yung mga basics ng gaps na usually dito sa crypto is binabalikan talaga ng market. So, ayan lang yung i-discuss ko. Marami pang difference ng gaps. So, ito lang yung pinaka-importante para sa akin.